Tama-tama, nandito na po based on the news that I read. Nasa linya na po natin si Mr. Joe Ferreira, ang presidente ng Automobile Association of the Philippines or AAP. Sir Joe, magandang hapon po. Biyaheng IC, Bong Nebriha po. Magandang hapon sa inyo, Bong. Ako talaga naman. Sir Joe, I just read... Paskong. Pasensya na po. Sir Joe, I just read yung statement ng AAP encouraging yung mga lawmakers natin magpasa ng mas mabigat na batas laban sa road rage. Can we hear it from you, sir? Ano ba itong minumungkahin nyo sa mga mababata? Kasi, alam mo, very similar yan kasi sa ibang bansa, no? Naintindihan na pagka lasing ka at nagmaneho ka, nakakamatay ka ng tao eh. Yes. So automatic doon pagka DUI, kulong. Walang tanong-tanong, ikukulong ka to prevent other people from getting hurt from your behavior. Yung road rage, ganun din yan eh. So tingnan mo yung insidente ng road rage. Pakaripas ng takbo, makikipag-away, hindi lang isa ang tinatamaan eh. So pagka ganun, wala sa tamang attitude yung nagmamaneho, ang mungkahi namin, dapat mas-severe yung penalty in order to prevent more problems eh. Diba? Yes. So, dapat yan, ikulong mo para matauhan ng tao at saka magiging deterrent yun. Kasi pag buwaba ka ng sasakyan, nakipagbuntalan ka dyan, sigurado may record ka na kasi ikukulong ka. Sir Joe, dapat ganun. Sir Joe, you're talking about the after the fact, na nagkaroon na ng road rage. Are you also suggesting something that in a way to prevent this from happening? Yeah, because when people know that matindi ang penalty, tumitino eh. Like for example, an example is NCAP. Nung nabansin nila nung nabalitaan nila na i-on uli yung NCAP, pansinin mo, bumaba yung insidente ng violation. Kasi alam nila, Big Brother is watching. Kahit na walang traffic enforcer. At saka may batas na malaki yung penalty. Kaya ganoon din ang road rage. Kahit na hindi mo mahuli sa akto, hindi ka makakaligtas ngayon kasi ang daming telepono. Nag-viral sa social media, before you know it, huli ka, nakita yung plaka mo, kita yung mukha mo. Dapat yung turuan ka ng leksyon, huwag mong gagawin yan in the future. Yan, ugali yan eh. Tama. Ugali yung nakikipag-away sa kalsada. Paulit-ulit yan. Actually, Sir Joe, you're talking about paulit-ulit, There was one road rage incident na yung perpetrator nag-viral 3 times. Different dates. But still, pare-parehong road rage, So, binansagan nga siya ng diesel ng Pilipinas. Pero, yun nga, kinumpiska na yung lisensya niya, nirevoke na, hindi na siya pwede magmaneho after that. But 3 times it's too much, Tama po kayo na dapat una pa lang you will feel the full force of the law for you not to repeat it again, Kasi tsaka mag-iisip ka ngayon, Pag ginawa mo yan, laking skandalo, tsaka mahuhuli ka kasi hindi mo alam kung nasaan yung camera, daming merong telepono eh. So eventually, i-upload yan, mahuhuli ka. Sir Joe, I don't know if you have watched yung ito pinapalabas namin ngayon sa TV, yung viral video yung sa Marikina, yung dalawang siguro magka-family members to. Nagsimula sa drivers, then lumabas yung mga pasahero, then pati yung mga pasahero got involved in the road rage itself, Pero when we ask the spokesperson of the NCRPO, si Major Asilo kahapon, they learned na hindi na umabot sa presinto dahil dun pa lang nagkaaregluhan na. With what you're proposing, this doesn't matter if magkaaregluhan kayo because nangyari na. Alarming scandal. Alarming scandal yan eh. Di ba? Pinanood kayo ng santambak na tao, pati yung mga bata natawa sa inyo, panunularan yan. Okay pala yun, sisikat ako dito, magiging viral ako. Yayaman pa ako nito kasi sikat ako dahil gumawa ka ng kabulastogan sa kalsada. Tama ba yun? Hindi, ginawa niya yung... Hindi pwedeng kapatawaran lang. Kaparusahan ang dapat abutin ito mga to para madala. And besides, they created already the delay in traffic, because of what they did. Dapat po talaga merong kaparusahan, so to speak, para may may leksyon na matututunan. Sir,
No. Yung AAP ba, do you also monitor these incidents? I mean among your members, if Oh, yes. there are Yes. involved in this kind of incidents? So, kasi yung sa amin, dahil advokasya kami, no? We're not Yes. fiscalizers, we're collaborators in government, tagapalaganap eh. Mm. So, hindi lang, yung mga miyembro namin, yan ang paniniwala, no? Kailangan magmaneho ka ng tama. Kahit ng mga opisyal namin, kahit na ako, no? Kahiya-hiya yung makikipag-away ako sa gitna ng kalsada, ang laking kahihiyan, no? So, yung mga miyembro namin, maingat sa pagmamaneho. Dapat pinanunularan ng tao yung ganun. No, yung ganung klaseng attitude. Marami dyan sa problema natin sa traffic, attitude yabang eh. Iba mayabang, iba ayos sumunod talaga. Alam mo yan, Bong, naku po talaga naman. Hinuli mo na, galit. Ikaw pa may kasalanan, ano? Ano mo, bili mo kasi haba ng pasensya ninyo eh. Totoo nga yan, Sir John. No? Talagang minsan, it's really far more than behavioral. Ano? Lagi nga po namin paalala sa mga driver seminar namin, learn how to let go. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman papatulan, it will not escalate to something violent. Ano? Ang Huwag kang bababa, huwag kang gagante. Yes, Yung mga ganun ba? yes. Kasi ini-imagine natin, hindi, kinat ako eh. Hindi mo napansin na meron palang pusa doon sa kanan, iniwasan niya, akala mo kinat ka. Ngayon, papatay ka ng tao dahil kinat ka? Opo, tama po yan. Yung mga ganun eh, pabayaan mo yan, wag mo yan patulan. Kasi nga, kung may penalty na makukulong ka, mag-iisip ka ng 2 beses. Is it worthwhile to get into trouble over this? No? Yes, tama po yun. Yung is it worthwhile? Actually, ang term namin dyan you think twice and try to analyze if that really matter to you, or in an hour time, does it still really matter? Kasi pag lumipas na, baka sasabihin mo, oo nga, dapat pala pinabayaan ko na lang. Kasi napakahirap yung sa huli ang magsisisi. Sabi nga nila, it could alter the life of one and end the life of another. Yeah. No, because of simple mistakes like So, this. nalulungkot ako, Bong, kasi paulit-ulit parang di tayo natututo, pati sa paradahan, nagbabarilan sa paradahan. Paradahan lang yan, ano ba naman yan? Hindi naman mauubos yan, hindi umikot ka, di ba? Mag-aaway para doon, and then it will alter your life. Yung mismong buhay mo, pag nakulong ka, paano? Dalawa po ang biktima dito. Hindi lang po iisa, laging dalawa po ang biktima dito. Yung pamilya. Dalawa yan. Opo. Kaya dapat silang dalawa, kulong, pareho. Dalawa sila nagbutala dyan, pareho kayo. Pero anyway, Sir Joe, do you think yung psychological test or neuropsychiatric test will help in preventing this kind of Importante yun. incidents? Yes. Kailangan importante yun kasi in the more modern world na tama ang patakbo, no? Talagang tinitingnan nila yung attitude ng driver, hindi lang yung skill eh. Kasi pwedeng magaling yan, pero daredevil kung magmaneho, no? Lahat sasagasaan na lang, pipinahan lahat, no? Yung attitude kasi ang attitude dapat talaga universally is mag-iingat kang makasakit at saka mag-iingat ka na yung pasahero mo, hindi masaktan. Tsaka tatandaan mo, uuwi ka sa pamilya mo. Yung attitude na ganun, marami sa mga kasama natin sa kalsada, hindi ganun ang attitude. Kailangan nila mauna. Wala, patay tayo dyan. Kaya yung psychometrics, yung psychological profiling ng driver, importante yun sa pagbibigay ng lisensya. Kasi kung arrogante yan, nung araw pa, pag mamaneho niya, arrogante rin yan. Hindi magbabago. Hindi ko bibigyan ng lisensya yan. Tama yan, Sir John. No? Actually, I heard one saying in one of the road safety forum that I attended. Sabi nila doon, a vehicle to an irresponsible driver, it becomes a weapon. So, sabi nga nila, nakakamatay yan. If you will drive, drink driving, it could lead to death. Sabi nilang gano'n. And if you are ano yung tawag dito, mainitin ang ulo, yung you're driving, angry driving na tinatawag nila, and it could lead also to death, no? And physical injuries. And it's nice to know, Sir Joe, that AAP is moving forward with this one and suggesting to the lawmakers to come up with certain. I was just making a trivia a while ago, Sir Joe, na actually ang unang nagpanukala
ng anti-road rage. It's not really an anti-road rage bill, but it's defining what road rage is no other than Senator Bongbong Marcos Jr. then, no? Nung senador pa siya. Siya yung una nagpakanukala because during our research, tinitignan po namin yan. Ilang batas na ba ang at least na panukala ba yung na-submit as a bill, ano? And the first one was in 2011, if I'm not mistaken, and it was Senator Marcos Jr. who filed a bill on this. Pero again, hindi naman po naging batas. There are two others, and the latest I think was with Congressman Erwin Tulfo po, na hindi rin naging batas. It's so... At saka, Bong, si Presidente, we're proud to say that he's a long-term member of AAP. Oh wow, that's good Very to few know. people know that. Yes. Ako, hindi More ko than alam 15 years na member yan. Ibig sabihin, yung pananaw niya sa responsibilidad sa pagmamaneho, malinaw sa kanya. Kaya ganun yan. Siya mismo ang nagbigay ng panukala na ilabas siyang road rage at saka, road discipline bills eh. Alam niya yan, kaya suportado ng presidente yan. Naintindihan niya yan. So, I hope the others would also follow suit, no? Suportahan nila para tumigil na itong Paskong Pasko. Ano ba naman yan? Gusto nila Manny Pacquiao, suntukan. Well, anyway, Sir Ang Joe, pangit nyo sa Christmas picture, meron kayo family picture, puro kayo may bukol sa ulo. Ano ba yun, di ba? Huwag Pasko eh. Di ba? anyway, Sir Joe, thank you for taking our call. It's really nice talking to you about these issues. And if there will be any issues that we want to ask AAP about this being the leading automobile club in the Philippines, sir, we will call you back. Maraming salamat for taking your time. Yeah, anytime, Bong. Sige. Salamat. Maraming salamat. Sige, Bong. Sir Joe Merry Perez. Christmas sa inyong lahat. Nagtatrabaho kayo Pasko, Merry Christmas po. Merry Christmas, sir.